Hello po sa lahat po ng mga Davercats, sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. For today's video, pag-uusapan natin ang isa sa mga naging trending topic sa isang episode kahapon ng Friday dito po sa Eat Bulaga, kung saan pinatunayan ng ating main character na itong si Mr. Bimby Aquino ay talaga namang pinakita niyo yung kanyang pagiging wholesome, yung wholesome moment niya sa isang senior citizen. Kung saan sinasabi ng ilang mga netizen na si Mr. Bimby lang talaga ang gumawa nito. Kasi kung tutuusin, he's an actor, he's an artist, diba? So, talagang hinangaan at nag-viral ang ilan sa mga ikinilos ni Bimby sa pagkakataon na yon. Kaya naman yan ang ating topic for today's video. But before that, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, Reels at X, formerly Twitter, ngayong araw, imposible na hindi mo na-encounter ang kabi-kabila ang video clips mula sa pinakahuling episode ng Eat Bulaga. Naging top trending topic sa buong bansa ang hindi inaasahan, subalit sobrang nakaka-touch na eksena sa pagitan ng tinaguriang prinsipe ng lahat ng media na si Mr. Bimby Aquino Yap at ng phenomenal star na si Maine Mendoza kasamang isang napakaswerteng senior citizen contestant. Habang ang karamihan sa mga millennial at Gen Z viewers ay nakatutok upang panoorin ang pag-evolve ng hosting career ni Bimby, nagatid ang ating paboritong young host ng isang moment na hindi lang basta pumatok sa ratings, kundi dumirekta pa sa puso ng buong bayan. Sa gitna ng live interview sa segment, ipinamalas si Bim na hindi lamang ang kanilang natural na galing sa pagpapatawa at mabilis na pakikipagsabayan sa komedya ni Maine Mendoza, kundi pati na rin ang kanyang kakaibang unfiltered lambing, ang kusa at buong pusong paghiling at paghalik sa nasabing senior citizen. Ang aksyong ito ay agad na pumatok dahil online, dahil sa panahon niyan kung saan ang ilang mga kabataang artista ay may tinatawag na star complex or tila aloof sa mga ordinaryong mamamayan. Binasag ni Bimby ang lahat ng stereotype. Ipinakita niya na ang tunay na charismatic host ay hindi lang marunong magbitaw ng punchline, kundi marunong ding magbigay ng tunay at walang pag-aalinlangang pagmamahal sa kapwa. So, fast-paced banter with Maine, initiated to kiss to senior citizens. This is really a high emotional intelligence or EQ. And of course, it shows the authentic respect and pure courtesy, natural TV presence and wit, and unscripted genuine affection. So, ang matinding bantera ni na Bimby at Maine Mendoza upang mas maunawaan kung bakit ganito na lang ang epekto ng eksenang ito sa publiko, kailangan nating i-dissect ang buong pagkakasunod-sunod na mga kaganapan habang nagpapatuloy ang live broadcast. Ang pagtatagpo ni na Maine Mendoza at Bimby Aquino, si Maine Mendoza ay matagal nang kilala bilang isang pinakamabilis mag-isip, pinakanatural at pinakawitty na female host ng ating henerasyon. Mula nung sumikat siya sa Kalye-serye, ang kanyang trademark ay ang kanyang spontaneous at minsan ay walang selyong humor na gustong-gusto ng mga Davercats. Nang iparis si Bimby sa kanya para interview ng mga contestant, marami ang nag-aabang kung makakasabay ba ang binata. Unang eksena pa lang nakikita na ang napakagandang give and take dynamics ng dalawa. The energy matching, hindi lang pasibo or palamuti, si Bimby, hindi lang siya sa tabi ni Maine. Bawat bitaw ng biro o hirit ni Maine ay mabilis na nasusundan at nadadagdagan ni Bimby. Respectful yet playful. Marunong si Bim kung kailan nasisingit at kung kailan magbibigay daan sa kanyang co-host. Ang kanyang pacing sa pagsasalita ay may halong sigla at formalidad na hindi nakakaboring pakinggan. So, yung pagpasok ng senior citizen contestant, pumasok sa eksena ng isang nakatutuwang senior citizen contestant na puno rin ng kwento at sigla. Sa live television, ang pag-interview sa mga nakatatanda ay nangangailangan ng mataas na antas ng patience at emotional intelligence or EQ. Dahil madalas ay nagiging emosyonal, sila o di kayo nawawala ng linya ng kwento. Dito na mas lalong lumitaw ang galing ni na Maine at Bimby. Active listening, hindi lang basta nagbabasa ng script si na Bim at Maine. Nakikinig sila sa bawat detalye ng kwento ng nanay. Ito yung tinatawag na humor with sensitivity. Ginawang magaan ni Maine at Bimby ang usapin. Ang bawat hirit ay panunokso ay hindi nakakairita, kundi nakakapagpatawa sa mismong senior citizen. So, ang highlights kasi ng gabi, ang highlights ng araw na yon, kusa at bukal na loob na pag-request ng halik habang nagpapatuloy ang panayam at nakakatulungan si na Maine at Bimby sa pagpapatakbo ng segment. Dumating ang eksenang hindi nakasulat sa kahit anong script ng production. Kasi originally, kung susuriin natin yung sitwasyon, 'di ba? Kapag po may isang ordinaryong tao na dumalaw sa studio ng mga artista, ang tendency yung ordinary people na yon ang magre-request to kiss, 'di ba? For that particular actor or actress. Pero ibahin niyo si Bim. Siya po mismo ang nag-request po kay nanay o doon sa lola na yung isang vlogger na lola na mahilig magluto, yung kanyang niche, yung kanyang mga videos is about cooking. Siya po mismo yung nag-request for that senior citizen or for that grandma to kiss. So, pinapakita kasi
kasi dito ni Miss Bimbi, Mr. Bimbi, yung kanyang Chris Aquino brand of praising. Si Chris Aquino bilang Queen of All Media ay kilala sa pagiging sobrang tapat, expressive, at sobrang maasikaso sa kanyang mga anak. Openness and expressiveness. Mula bata pa si Bimbi nasanay na siyang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal nang walang takot o hiya. Ang pagsasabi ng I love you, pagyakap at paghalik ay bahagi ng kanya pang araw-araw na buhay, mano at paggalang. Sa kabila ng kanyang modernong paglaki at pagsasalita ng Ingles, palagi niyang tinuturuan ng tamang paggalang sa mga nakatatanda. Ang pagtrato niya sa senior citizen sa Itbulaga ay pahiwatig lamang na kung ano siya sa bahay ay yun din siya sa harap ng publiko. Yung Lolo's Boy at Lola's Boy at family-oriented vibe. Maraming Gen Z at netizen ang nag-comment na si Bimbi ay nagsiserye ng ultimate good boy or ideal apo energy. Sa isang lipunan kung saan mga kabataan ay madalas mag-stereotype na detached o nakatutok lang sa kani-kanilang mga telepono, si Bimbi nagpapakita ng kapangyarihan ng personal na ugnayan or human connection. Diba? Mabilis na kumalat ang iba't ibang plataforma ang mga clips ng maikling interview na ito at meron pong mga iba't ibang breakdown kung paano tinanggap ito ng online community. So sabi po ng mga reactions at engagement sa TikTok fancams, POV edits at side-by-side comparison. Milyong-milyong views ang caption ay nakatuon sa pinakamalaking maayos ni Chris. Pinalaking maayos. Sa sobrang lambing ng bata, grabe ang EQ ni Bima, trending hashtag at live tweets habang umeere, pinuri ng mga netizen ang pakikipagsabayan niya kay Maine Mendoza. Binigyan din ang kanyang quick wit at pagiging maingat sa mga salita. Facebook full segment, re-uploads at new articles, puno ng mga positibong komento yun mula sa mga nanay, sa mga lola at sinasabing napaiyak at napahanga sila sa kabaitan ni Bimbi. At ilan sa mga top comments ng netizen, sabi nila, puno ng pagmamahal, kitang-kita na bukal sa puso yung paghalik sa nanay. Hindi pilit, galing, sabi niya, makipagsabayan kay Maine. Hindi nakakailang panoorin, very smooth ang flow ng usapan. Bimbi Aquino is proving that chivalry, respect and lambing are never out of the style. Yung main character energy talaga. So ano naman po yung naging epekto nito sa career ni Bimbi sa Itbulaga? Ang tagumpay ng segment na ito ay may malaking implikasyon kung bakit ang tagumpay malaking hindi siya lamang personal na image ni Bim kundi pati na rin ng mismong noon time show. Kaya naman talagang hinangaan sa pagtataguhin ng bagong mukha pagtaas sa mga live viewers sa hosting sa Philippine TV at digital engagement at pagpapatibay ng kanilang pwesto bilang Gen Z host. Pinakita ni Bimbi na hindi lang siya basta anak ng sikat na personalidad. May sarili siyang talento, sariling boses at sariling karisma na kayang humatak ng manonood. Fresh dynamics para sa Itbulaga at ang pagtatambal sa kanya kina Maine at Raisa May Dizon at iba pang regular host ay nagbibigay ng bagong timpla sa show. Nagkakaroon ng magandang balance sa pagitan ng mga veteran comedians at mga kabataang host sa pagtaas ng emotional standard entertainment at ang ganitong unscripted wholesome moments ay nagpapatunay na ang publiko hindi lang naghahanap ng puro patawa o intriga. Naghahanap din sila ng mga eksenang nagbibigay ng inspirasyon at nagpapainit ng puso. And that's it for today. For more videos, unfiltered off-cam dynamics, ang misteryo sa likod ng hallway kulitan ni Bimbi at Raisa at ang tanong ng marami, bakit nga ba tila na parang medyo nabawasan yung pagiging clingy nila sa isa't isa ng live sa Itbulaga sa bagay na parang nanibago yung mga fans po nila sa nakasanayan. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, TikTok X or Facebook Reels, siguradong nadadaanan ng FYP mo ang mga pasimpleng candid clips, fancam, footages at insiders vlogs sa backstage ng TV5 at TVJ Studio. Ang latest na usap-usapan na naging sanhi ng matinding talakayan sa online world, bakit tila reserved at controlled ang kanilang sweet moments kapag umiikot na ang camera sa live broadcast pero pagdating sa hallway o backstage ay para silang bumalik sa pagkabata na naghahabulan at walang pakialam sa mundo. So ano yung ibig sabihin nito na talaga namang na-wonder ang ilan sa mga maybe fans po natin. Ang dami nang parang nagtatampo na ganyan, 'di ba? Ang dami na ng mga parang hindi na sila ganun ka interested dito po kay Bimbi at kay Raisa. Sabi po dito, meron kasi tayong tinatawag na yung professional and controlled, spontaneous, unfiltered, and moderate sweetness, soft interaction, and pure playfulness. Nag-aabulan aware sa public eye and script, inner child unlock, relax. Ang ganitong klaseng behavioral contrast, yung tinatawag na Gen Z pop culture na public professionalism versus private wholesomeness ay hindi alam. Hindi lang siya basta random na kilos. May mga malalalim na dahilan sa likod kung bakit pinipili ni Bimbi Aquino at Raisa May Dizon na maging maingat sa live television habang buong puso namang inilalabas ang kanilang totoong kulit at saya sa likod ng entablado.
Eto na, bakit nga ba umiiwas silang maging overlay sweet sa live TV o tinatawag na the strategic reason? Hindi may kakaila na kapag nasa harap ka ng milyong-milyong manonood araw-araw, bawat titig, hawak at hirit ay sinusuri ng madla. So meron kasing malalim na breakdown kung bakit sadyang binabawasan o iniiwasan ng dalawa na maging masyadong sweet or napaka-romantic habang nakatutok ang broadcast camera. Umiiwas na sa maling pinapanatili, no? Malinis at pag-iwas sa mga bashers, chismis at headlines ang kanilang samahan at over-analysis. Number 1, pag-iwas sa maling interpretasyon at malicious media headlines. Sa industriya ng Philippine entertainment, napakabilis gawa ng mali siya ang kahit anong simpleng galaw, di ba? Yung media goldmine problem, kapag nagpakita si Bimbi at Raisa na labis na sweetness sa live TV, agad itong gagamitan ng mga tabloids at mabilisang content creators at chismis pages upang gawa ng mga sensationalized headlines tulad ng confirm na ba o maling galaw ni Bimbi. And of course, syempre, they are still preserving the authentic friendship. Upang hindi mabawasan ang pagiging likas ng kanilang samahan, ay pinipili nilang maging neutral sa harap ng camera. Sa ganitong paraan, hindi nagagamit ang kanilang pangalan para sa hindi totoong usapin. And of course, syempre, meron din tinatawag na pagrespeto sa personal boundaries at show format. Ang Itbulaga ay isang pampamilyang noontime show na may iba't ibang edad na viewers. Mula sa mga lolo't lola hanggang sa mga bata, meron tinatawag na format consistency. May kanya-kanya kasi tayong role ng mga host sa bawat segment. Kapag nasa live broadcast, nakatutok ang lahat sa pagpapatakbo ng show tulad ng Bulagaan, So Goodbye o Give Me 5. Ang sobrang pagpapakita ng personal na sweetness ay maaaring makasira sa facing ng segment o makaabala sa focus ng co-host. Or meron din tayong tinatawag na mutual respect. Parehong lumaki sa spotlight ang dalawa. Alam nila yung kahalagahan ng professionalism. Ang pagiging low-key sa live broadcast ay paraan ng pagpapakita ng seryoso sila sa kanilang trabaho bilang mga tagapag-aliw. And of course, the protection against over-analysis at bashers. Ang Gen Z audience ngayon ay kilala sa pagiging sobrang observant sa Bilibili, TikTok at X sa mga fans na naka-frame by frame analysis sa bawat galaw ng mga artista. So, meron silang tinatawag na avoidance o parasocial pressure. Kapag pilit ang pinapalabas ng romantic ang isang tambalan sa TV, nagkakaroon ng hindi makatotohanang expectation ng mga tao. Kapag hindi yun na isa katuparan, dumarating ang pambabash. Strategic, low-key approach sa pamamagitan ng pagiging maingat sa live TV, naiiwasan nila ang panggigipit ng mga bashers. Hindi sila nakakulong sa kaw ng isang typical na love team narrative. Kaya naman, di ba, kung mapapansin ninyo, hindi sila masyadong ganun kaklingi na ngayon. Medyo may mga spaces na po sila, hindi katulad ng mga una, 'di ba? Pero hindi pa rin makatiis si Bimbi. Pero at the back of that stage, doon sa hallway, may mga videos po na inilalabas itong si Papa Jack Salvador, no, na RM nitong si Mr. Bimbi, na kung ano yung nagaganap backstage. Bakit nga ba tila barang nagmistulang bumalik sa pagkabata? Ang balita at mga kwentong naghahabulan at nagkukulitan sina Bimbi at Raisa sa mga hallway ng studio kapag commercial break or pagkatapos ng taping ay nagpapakita ng ibang mukha ng kanilang relasyon. Ito yung tinatawag na kanilang unfiltered safe space, 'di ba? Lumaking child star, kaya alam nila yung mga ngayon lang nakakapaglaro, malayang makagalaw ng tunay na magkaibigan ng walang judge eye, walang script or ilaw na walang halong showbiz, 'di ba? And of course, syempre, may experience sila yung environment na mainit na ilaw, maraming camera, live audience, payapa ang mga crew at staff lang ang paligid. Yung kanilang mindset in professional host na nakasubaybay sa script, malaya at walang pressure, sariling oras, behavior, katamtamang sweetness, formal na kulitan, naghahabulan, takbuhan na parang batang emosyon. Trabaho lang, pure serotonin, inner child energy. Ito yung healing their inner child together. Sina Raisa May at Bimbi Aquino ay may isang malaking pagkakatulad. Pareha silang lumaki sa harap ng publiko. Si Raisa mula nang manalo siya sa Little Miss Philippines noong 2012 na agad na isinabak sa araw-araw na trabaho sa telebisyon. Bagamat nag-i-enjoy sa pagiging aling maliit, marami na siyang mga taong bilang bata ang naitatala, no, formal na pagtatrabaho. Bimbi Aquino, bago pa man siya ipinanganak, nakatutok na yung camera sa kanyang buhay dahil sa kanyang pamilya. Sa bawat yugto ng kanilang paglaki ay naging pampublikong paksa. Kaya naman na talagang kapag nagtatagpo yung dalawang taong parehong naging child star, mayroong natural, no, na pagkakaintindihan. Yung kanilang paghabulan sa hallway nila ay simpleng katuwa na minsan ay hindi nila ganap na nagawa noong sila'y mas bata pa. Kaya naman ito po yung tinatawag na genuine friendship without script or showbiz filters. Sa oras na namatay ang red light ng mga kamera, mawawala na ang pangangailangang maging artista. So doon na tuloy lalabas yung real unfiltered chemistry. Ang totoong pagkaibigan nila hindi kailangan
maging romantiko. No, ang paghahabulan, panunuksot, paglalaro sa hallway ay patunay na nakapalagayan na sila ng loob nila sa isa't isa bilang tunay na magkaibigan. Zero script, zero acting. Sa hallway na lang sila talaga nagdidikta ng i-push nyo ang sweetness or tumingin ka sa camera. Ang kanilang saya ay 100% natural at hindi para lang sa ratings. And of course, syempre, hindi rin maiiwasan na magkaroon ng tinatawag na fan reaction at social media analytics. Ang pagkakaibang ito sa kilos ni Bimbi at Raisa ay nakaligtas sa paningin ng mga Gen Z netizen at mga analyst. Sa katunayan, mas lalo pang tumaas ang paghanga sa kanila dahil sa ganitong gawi. Kaya naman sa ngayon nakikita natin talagang mas pinagbubuti at hindi man natin sila makita kung ano yung nakasanayan natin noon, pero alam natin na merong isang RM, no, may isang Jack Salvador na magbibigay sa atin ng mga good vibes at ilan sa mga updates patungkol kay Raisa at kay Mr. Bimbi Aquino. Para sinasabi nila na kapag nasa Eat Bulaga sila, they are workers sila doon, artista sila, host sila, no? So yun yung nais i-inculcate netong ng Maybe Fan or ng Maybe Tandem sa kanilang mga fan. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it. Naging statement ni Mr. Jose Manalo tungkol kina Raisa May Dizon at Bimbi Aquino umagaw ng pansin sa Maybe community. So bago natin pag-usapan yan, of course, if you haven't subscribed na, bago natin patuloy to, let's watch this short video clip. Lagyan nyo lang mga suko-suko. Fresh mo lang, sister. Apa na Alexis, ha? Nice. Thank you po so much. Shoutout niyo po yung baby. Ano po? Ayun po, si Bibi tsaka si Raisa May. Hi, Raisa and Bimbi. Hello po. Ano ginawa ninyo? Sila po kasi yung in ngayon. Wow, in. Ibig sabihin sila yung maraming basher ngayon, no? Wala. Thank you. Salamat po. Congratulations po sa inyo. You know, at meron silang isang sakong bigat mula sa Grace Bud Rice. Yan, mga heart rice. Yan. Isang simpleng eksena sa isang ordinaryong segment ng Sugod Bahay ang naging sentro ng usapan dito po sa Sugod Bahay, mga kapatid. Sugod Bahay segment, no, kung saan yung bahaging ito ay kakaiba kasi syempre isang segment na kung saan may nananalo at gumagawa ng nagdidisenyo ng kanilang sariling payong. Isa sa mga entries ng isang winner ay may design kung saan tampok si Raisa May Dizon at Bimbi. So dahil dito napansin ito ni Jose at nagtanong kung bakit ang dalawang personalidad ang napiling ilagay sa disenyo. Simple lang sana ang tanong, pero ang naging sagot mula sa audience at lalo ng kasunod ng pabirong komento ni Jose ang nagbigay ng ibang kulay sa eksena. Ayon po sa salaysay ng mga nakapansin na segment nang tanungin si Jose kung bakit si Raisa at Bimbi ang inilagay sa payong, ang naging sagot ng audience na ito ay in kasi sila o patok sila. Sa halip na matapos doon ng usapin, nagbiro si Jose at sinabi ng kontekstong inilahad ng mga viewers na maaaring may ibang dahilan kung bakit sila napili, no? Ang pagiging personalidad sa paraming bashers. Dito nagsimulang naging interesting ang eksena para sa online community. Hindi naman bago sa entertainment industry, no, na talagang hindi na po bago yan sa entertainment industry. So hindi na po bago sa entertainment industry ang mga biruan tungkol sa celebrities, lalo na sa live o semi-live television segment kung saan mabilis ang palitan ng jokes sa pagitan ng mga host, contestants at audience. Pero sa panahon ngayon, iba na ang paraan ng pagtanggap ng publiko sa ganitong mga linya. Isang biro na maaaring ordinaryong banat lamang sa TV segment ay pwedeng maging topic sa social media sa loob lamang ng ilang oras. At dito pumasok ang reaksyon na tinatawag na Maybe community. Isang simpleng payong na naging topic online. Ang pinaka-interesting na eksenang ito kung paano nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong bagay o isang payong. Walang kontrobersyal sa paggawa ng personalized sa payong. Natural lang na ilagay ang isang contestant ang taong gusto niyang paboritong celebrity, no, na kaibigan, pamilya o personality na sa tingin niya ay bagay sa kanyang design. Sa kaso ng naturang segment contestant na sina Raisa May at Bimbi ang naging feature personality. Nang makita ito ni Jose, naging natural na bahagi ng hosting ang pagtatanong kung bakit sila ang pinili. Maaaring simpleng conversion starter lamang yon para mapalawak ang segment at magkaroon ng interaction sa contestant. Ang sagot na in sila ay nagpahiwatig naman na maaaring tinuturing ng audience sa popular o pinag-uusapan ang dalawang personalidad. Sa entertainment language, ang pagiging in ay maaaring nangangahulugan ng pagiging relevant, recognizable o patok sa publiko. Pero nang sundan ito ng biro tungkol sa kanilang bashers, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Para sa ilan, nakakatawa lamang to dahil bahagi ng mabilisang banter sa programa. Para naman sa iba, maaaring sensitive ang ganong klaseng joke dahil ang salitang basher ay may negatibong konotasyon. At dito nagkaroon ng dalawang magkaibang pagbasa sa eksena. Joke lang ba o may mas malalim na dating? Mahalagang ihiwalay natin ang sinabi nilang isang comedic remark sa anumang seryosong payag tungkol kina Raisa May at Bimbi. Walang sapat na basihan, batay lamang sa eksenang inilarawan para
sa intensyon na ni Jose na sirain or siraan ng dalawa bilang host at comedian. Bahagi ng kanilang trabaho magbigay sa mabilis sa punchline o makisabay sa energy ng audience. Pero hindi naman po nangangahulugan na dahil biro ito, wala nang pwedeng maging reaksyon ng publiko. Sa kasalukuyan kasi ang social media environment, mas mabilis na himayin ng viewers ang bawat linya ng public figure. Ang dating ng nakakatawang banat sa isang segment ay maaaring i-replay, i-clip, i-post at pag-usapan sa ibang platform ng hiwalay sa buong context ng programa. Dito nagiging complicated ang entertainment discourse. Maaaring nakakatawa ang joke para sa taong naroroon mismo sa studio, pero maaaring iba ang dating nito sa isang viewer na fan ni Raisa May Dizon at Bimbi. Maaaring may ibang interpretasyon ang taong hindi pamilyar sa buong conversion. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang kung nakakatawa ba ang joke. Mas mahalagang itanong ano ang dating ng joke kapag inilabas na ito sa context ng buong segment at napunta sa social media. Bakit nga ba naging sensitive ang salitang basher? Kasi ang salitang basher ay matagal ng bahagi ng online culture na halos lahat ng public figure na may malaking following ay maaaring magkaroon ng supporters at critics. Pero may malaking difference sa pagitan ng simpleng criticism at personal na pambabash. Kapag sinabi ng isang celebrities, maraming bashers maaari itong marinig bilang observation lamang. Ngunit maaari rin itong mag-interpret na parang ginagamit ang negativity surrounding ng person bilang punchline. Ito ang dahilan kung bakit mabilis nagkaroon ng reaksyon ang ilang fans. Sa fandom culture, particular na sa mga community na invested sa isang pairing or friendship, hindi lang naman entertainment ang pinoproteksyahan ng fans. Kasama na rin dito yung image at dignity ng kanilang mga iniidolo. Sa maybe community, halimbawa ng anumang public i-mention na uugnay kina Raisa May at Bimbi ay natural na maaaring mapansin. Kapag positive ang context, kadalasang masaya at supportive ang reaction. Pag may salitang maaaring magbukang negative, mas mabilis ding nagkakaroon ng discussion. Hindi ito kakaiba sa fandom culture. Sa Gen Z internet kasi, ang isang simpleng sentence ay maaaring magkaroon ng sariling life cycle. May makakarinig, may nagpo-post, may nagkiklip, may nagko-comment, may nagbibigay din ng sariling interpretasyon at pagkatapos ay may ibang user na magde-debate kung joke lang ba talaga o may pinapatamaan. Hindi dapat agad gawing away ang isang biro. Sa kabila ng reaksyon, mahalagang maging balance ang pagtingin sa insidente. Hindi lahat ng controversial na linya ay nangangahulugang may away. Hindi rin lahat ng viral moment ay nangangahulugan na may hidden message. Minsan, joke really is just a joke. Sa isang variety show, lalo na sa isang segment na umaasa sa spontaneous interaction, normal lang kasi sa mga host na magtanong at magbigay ng playful comments. Hindi naman kailangan gawing malaking issue agad ang bawat banat, pero valid din naman ang reaction ng audience kapag may linyang hindi sila nagugustuhan. Dalawang bagay ang maaaring maging totoo ng sabay. Maaaring walang masamang intensyon ng nagsabi, maaaring may mga taong hindi naging komportable sa paraan ng pagbibiro. Ito ang mas mature na paraan ng pagtingin sa entertainment controversies. Hindi kailangan pumili agad sa pagitan ng Jose is wrong at fans are overreacting, at mas makabuluhang tingnan muna ang buong context, diba? Ang role po ng maybe community sa usapin, hindi rin may kakailan na malaki ang papel ng fandom sa pagkalat ng ganitong moments. Pag may isang eksenang may kinalaman sa dalawang personalidad na sinusubaybayan ng isang community, natural lang na mas mabilis itong mapansin. Pero ang maybe community ay may sariling perspective at emotional investment sa koneksyon ni Raisa May Dizon at Bimbi. Kaya kahit simpleng mention lang sa isang television segment, maaari itong magkaroon ng mas malaking significance para sa fans. Pero may responsibility rin ang fandom. Sa panahon kasi ng screenshot, shorts, clips at edited videos, napakadaling mawala ang original context. Isang 10 seconds clip lang ay maaaring magbukang ibang-iba kumpara sa buong conversation. Kaya bago mag-react ng todo, magandang hanapin muna yung buong segment. Kung isang linya ay malinaw na bahagi ng banter, dapat ding isaalang-alang yon. Kung may bahagi naman ng dalagang nakakasakit para sa viewers, pwedeng ipahayag ang concern ng hindi kinakailangang mauwi sa personal attacks, diba? Hindi rin kailangan maging toxic ang fandom para maipagtanggol ang isang celebrity. So, kaya naman, maaaring maliit lamang ang insidenteng ito kumpara sa mga malalaking balita sa entertainment industry, pero pinapakita nito kung paano nagbago ang relationship ng telebisyon at social media noong matatapos ang isang joke kapag natapos ang episode. Ngayon, maaaring magsimula pa ng lang discussion pagkatapos ng airings. Kaya, yung biro po na yon, wag po natin masyadong seryosohin, diba? And that's it for today.